Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. hawak na ng Immigration Authority sa Timor-Leste. Department of Justice naghihintay ng formal na komunikasyon sa Timor-Leste authorities. Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo sinabing no one is above the law sa napaulat na pagkakadakip kay ex-Congressman Arnolfo Teves Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing wala dapat na kondisyon ang reconciliation sa pamilya Duterte. Pangulo, hindi naniniwalang magdudulot ng gulo ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinantabi ang panawagan ng ilang kritiko na magbitiw siya sa pwesto. PBBM hindi apektado ng mababang resulta ng trust ratings sa isang survey. At pagpapatupad ng mas matatag na senior high school program dinidinig sa Kamara. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hawak na ngayon ng Timor-Leste Immigration si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Batay sa pahayag ng kanyang anak, puwersahan umanong dinampot ng mga otoridad kagabi si Teves sa kanyang tinutuluyan sa Timor-Leste. Samantala, wala pang natanggap na opisyal na komunikasyon ang Department of Justice mula sa Timor-Leste government sa issue ng pag-aresto kay Teves. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ibig bang sabihin nito ay iuuwi na ng Pilipinas si Teves? Magandang umaga, Ella. Alam mo, yan din ang ating inaabangan na kumpirmasyon, partikular mula sa Department of Justice kung ano ang susunod na hakbang, Ella. Kasunod nga dito sa pag-aresto kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves. Sa videong ibinahagi ng anak ng dating mambabatas na si Axel Teves, makikita na dinampot kagabi ng mga otoridad sa Timor-Leste ang kanyang ama mula sa kanyang tinutuluyan doon. Ayon sa anak ni Teves, bigla na lang anyang kinuha ang kanyang ama nang walang anumang legal na dokumento o warrant of arrest. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Dagdag pa nito, nanalo sa extradition case ang kanyang ama, kaya't hindi ito maaaring i-extradite o pauwiin ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio ang pagkuha ng immigration police sa kanyang kliyente kasama ang isang abogado rin ito sa Timor-Leste. Nakadetinean niya ang dalawa sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste. Samantala, Ella, sabi naman ng Department of Justice o DOJ, wala pa silang natanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Timor-Leste government kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, naghihintay sila ng impormasyon sa batayan ng pag-aresto sa dating mambabatas at kung ano ang gagawin ng Timor-Leste sa posibleng paglipat kay Teves. Dagdag pa ng DOJ, handa naman ang pamahalaan ng Pilipinas na dalhin pabalik ng bansa si Teves para harapin ang kinakaharap nitong kaso. Ella, dagdag pa ng DOJ, welcome development itong naging pahayag ng Timor-Leste government na ayaw na raw nilang manatili pa si Teves sa kanilang bansa. Si Teves ay nahaharap sa mahigit 10 counts ng kasong murder kaugnay nga ng Pamplona Massacre na nangyari noong March 4, 2023
kung saan napatay dyan si Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. No one is above the law. Yan ang binigyan diin ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo sa napabalitang pagkakaaresto kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng byuda ni dating Governor Ruel Digamo na isang mahalagang hakbang tungo sa hustisya ang pagkakadakip kay Teves, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Sa ngayon ay hawak na si Teves ng mga otoridad sa Timor-Leste at wala pang detalye kung iuuwi na ito ng Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakausap niya sa 46th ASEAN Summit si Chinese Premier Li Qiang at sinabing hindi gusto ng Beijing ang anuman trade war. I also had actually good conversation with the Premier of China. And I asked him, Premier, what do you think? He says, well, we do not want any of this. Ayon pa kay PBBM, nababahala ang ASEAN dahil pinakamalaking economic driver ang China sa rehiyon. And of course, we watch very closely what is happening to the economy in China because it affects all of us. Samantala, hindi naman natalakay ni na PBBM at Chinese Premier ang issue sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapili na siya ng papalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magre-retiro sa susunod na buwan. Hindi pa pinangalanan ng Pangulo ang napiling opisyal dahil nais muna niya itong personal na ipaalam bago ito ibalita sa publiko. Inatasan ng Pangulo ang susunod na PNP Chief na ipagpatuloy ang kasalukuyang kampanya laban sa krimen at paigtingin ang mabilis na pagtugon ng pulisya sa mga kailangan ng publiko. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May sagot din ng Pangulo sa mga naniniwalang maaaring magdulot ng gulo sa politika ang impeachment trial. Narito ang report ni Bernard Dadies. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring magdulot ng kaguluhan sa politika ang nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ng Pangulo sa tanong ng media kung naisip niya na maaaring magdulot ng kaguluhan ng impeachment trial na ito. I don't think so. But, the legislators, the senators and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. Iginiit rin ng Pangulo na hindi niya gusto ang isinusulong na impeachment laban sa Vice-Presidente. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Ukol naman sa reconciliation o pakikipag-ayo sa pamilya Duterte, ayon kay Pangulong Marcos, dapat wala itong kondisyon na hinihingi. No, that's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tapos na. That's not reconciliation. Ayon pa sa Pangulo, bukas siya sa pakikipag-usap sa mga Duterte at iginiit na ayaw niya ng kaaway. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko.
Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi sa isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Tugon ito ng Pangulo sa gitna ng pahayag mula sa ilang kampo ng mga Duterte na bukas lamang sila sa reconciliation o rekonsilasyon sa administrasyon kung maibibigay ang kanilang inilatag na kondisyon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinantabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng ilang kritiko na siya ang dapat na magbitiw sa pwesto. Kasunod ito ng utos ng Pangulo na maghain ng courtesy resignations ang lahat ng miyembro ng gabinete. Ayon sa Pangulo, hindi siya tumatakbo sa problema. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Kaugnay ng cabinet revamp, wala pang anunsyo si PBBM kung sino ang susunod na malilipat o tatanggalin sa pwesto. Sa ngayon, ayon kay PBBM, patuloy ang malalimang pagsusuri sa mga problema. If there is a problem, I'd like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Hindi ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey na nagpapakitang mas mababa ang kanyang trust rating kumpara kina Vice President Sara Duterte at dating Pangulo Rodrigo Duterte. Giit niya, hindi dapat ibase sa iisang survey lamang ang pagtingin sa opinyon ng publiko. Anya, mahalaga ang pagbatayan ng mas malawak at mas kumpletong impormasyon bago gumawa ng mga desisyon. Well, again, let's look at the other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Pinagdududahan ng isang House leader ang resulta ng survey ng isang public opinion polling body kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huling pulso ng bayan survey ng Pulse Asia, 28% sa 1,200 respondents ang sang-ayon sa ginawang pagsasampa ng kasong impeachment ng Kamara laban sa Vice Presidente. Samantalang 50% ang hindi sang-ayon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Duda si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong sa lumabas na resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia, mula May 6 hanggang 9, 28% sa 1,200 respondents ang sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment case ng Kamara, samantalang 50% ang hindi sang-ayon. Duda ang kongresista na ito nga ang sumasalamin sa pananaw ng publiko. I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments, judging from the previous result of the elections. Paniniwala rin ng kongresista, hindi makaapekto ang survey sa paghahanda at sa isasagawang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay VP Sara. The senator judges would be there to assess and weigh and judge based on merits of the case from both the prosecution and the defense. Would be the barometer on how the Senate, sitting as an impeachment court, will appreciate and will come into a final conclusion as to the impeachment
trials. Samantala, pareho namang ipinahayag ni na House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abella at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez na dapat mag-ingat sa mga ganitong opinion survey. Ito ay lalo na't batay sa karanasan, hindi tugma ang survey sa naging resulta ng katatapos na halalan. Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections sa actual na resulta. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We have to take it with a grain of salt. Nakita rin po natin kung anong resulta ng survey sa ating senatorial election. Sa June 2, 2025, kabilang si One Rider Party List Representative Gutierrez sa House Prosecution Panel na magpepresenta ng 7 articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang aktibidad kasama ang mga Pilipino sa Qatar. Sa nasabing aktibidad, makikita sa mga larawan na kasama ng Vice Presidente ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos. Samantala, nakatakdang pumunta sa the Netherlands ang pangalawang Pangulo mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nasa ibang bansa si VP Duterte, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang impeachment court sa June 3. Itinanggi ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, ang pinapakalat aniyang impormasyon na mayroon siyang higit sa isa o multiple passports. Samantala, sinabi ng Department of Justice o DOJ na dumaan si Roque sa Southern Mindanao o Tawi-Tawi sa pag-alis nito ng bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Tinuligsa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng Department of Justice o DOJ na mayroon umano siyang 2 hanggang 3 o multiple passport. Ayon kay Roque, fake news ang pinapakalat na impormasyon ng Marcos administration na mayroon siyang multiple passport. Mayroon anya siyang isang regular passport dahil ang isa pa niyang regular na pasaporte ay wala ng blank pages. Sa kanyang social media account, ipinakita ni Roque na may butas ang isa niyang passport na indikasyon na kansilado na sapagkat puno na. Ang passport na mayroon anya siya ay nasa Dutch government para sa kanyang asylum application. Inahayag ni DOJ Secretary Crispin Rimulya na may hawak si Roque ng 2 hanggang 3 passport. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Samantala, dagdag pa ni Rimulya, maaaring umalis ng bansa si Roque sa pamamagitan ng backdoor. Dumaan umano ito ng Southern Mindanao, partikular sa Tawi-Tawi, papuntang Malaysia. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tawi-Tawi. Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi matitinag na mga bulong-bulungan ng internal unrest ang Armed Forces of the Philippines. Binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang profesionalismo ng militar at ang patuloy nitong paghahangad ng reforma, pananagutan at disiplina. Tiniyak din ito ang katapatan ng mga sundalo sa konstitusyon at chain of command. Sa huli, sinabi ni General Brawner na hanggat siya ang namumuno sa AFP, walang mangyayaring kudeta na magmumula sa kanilang hanay. Muling nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista na pagbigyan sa daanan ang mga emergency vehicle. Ayon sa MMDA, hindi nila i-issuehan ng citation ticket ang mga motorista na magbibigay daan sa mga emergency vehicle sakaling mayroon silang malabag dahil dito. Ang detalye alamin natin kay Benedict Samson live.
Benedict, ano yung detalye nitong sinasabi ng MMDA doon sa mga motorista na magbibigay daan sa mga emergency vehicle? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority ay wala silang ibibigay na citation ticket sa isang motorista kung ito nga ay makukuhanan ng kanilang kamera dahil nga sa pagbibigay daan sa isang emergency vehicle. Sinabi ng MMDA na may mga natanggap silang report kung saan hindi umaandar ang mga sasakyang nakahinto dahil sa red traffic light upang bigyang daan ang emergency vehicle na nasa likuran nila. Binigyang linaw ng MMDA na pwede silang umandar kahit red light para makadaan ng isang emergency vehicle. Pangamba kasi ng mga motorista na baka makuhanan sila ng video at magkaroon ng violation dahil nagbeating the red light sila. Pero tugon ng MMDA, kahit makuhanan sila ng video ay isa sa ilalim naman ito sa review at i-invalidate ang violation. Kung makikita na kaya sila umandar kahit naka-red light ay para lamang mag-yield sa ambulansya, bumbero o police mobile na nakawangwang at blinker. At yan muna ang ating update mula rito sa Bigila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang reforma sa Private Express and Messengerial Delivery Service o PEMEDES upang mabigyan ng proteksyon at benepisyo ang mga delivery rider. Kabilang sa mga planong benepisyo ay one-time fuel subsidy, PhilHealth coverage at access sa pag-ibig loans para sa mga rehistradong kumpanya at rider. Maglulunsad ang DICT ng automated na website para sa PEMEDES registration sa susunod na buwan kung saan ilalathala rin ang delivery metrics gaya ng loss rate at delivery time. Layunin din ng reforma na tugunan ang reklamo ng mga consumer sa maling deliveries at cancellation bilang bahagi ng pagsunod sa Digitalization at Public Service Directive ng Pangulo. Patuloy na naglalayag ang Atin Ito Coalition patungo ng Pag-asa Island. At mamayang 2:00 ng hapon ay inaasahang makakapasok na sila sa territorial waters ng isla. Magsisimula naman ang concert ngayong tanghali pero hindi ito magiging madali dahil sa sitwasyon sa lugar. Alamin natin ang update mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta yung paglalayag ngayon ng civilian mission dyan sa West Philippine Sea? Aga sa ngayon ay malakas yung hangin, matataas yung alon sa dagat at patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan dito sa West Philippine Sea habang papalapit ang grupo sa Pag-asa Island. 12:00 ng tanghali sisimulan na ang concert dito sa barko na Kapitan Felix Oca habang unti-unti aming papalapit sa Pag-asa Island. Pero posibleng makalapit lamang ang barko ng 4 to 5 nautical miles sa isla. Nakahanda naman ang isang grupo ng mga mangingisda mula sa Pag-asa Island para sumalubong. Susubukan sana ng grupo na isakay sila sa barko para personal na makapanood ng concert. Pero kung patuloy na mararanasan ang sama ng panahon at malakas na alon sa dagat, posibleng mag-iba ang plano at ibigay na lamang ang gasolina na inihanda para sa mga mangingisda. Hindi naman maging madali ang preparasyon para sa concert dahil sa sama ng panahon. The concert will feature all the Asian artists that was invited. Tapos the concert will end with Moro Beats, no, to cap the concert, no. So a Filipino band na to end the whole sana 1 hour and a half the concert kasi sabi ng ating kapitan ay tayo kailangan bumalik na ng Maynila latest by 2 p.m. Kagabi pa lamang habang naglalayag ang grupo mula sa El Nido, Palawan, nagsimulang maranasan ang malakas na hangin at mataas na alon sa dagat. Kaninang pasado 10:00 ng umaga, may sightings pa ng mga dolphin na sumasabay sa paglalayag ng barko.
Samantala, ang isang Chinese Coast Guard ay umalis sa kagabi. Sinundan yung BRP Melchora Aquino na nauna na sa Pag-asa Island. At hanggang ngayon naman ay mayroon pa ring isang Chinese Coast Guard na nakashadow sa amin na nasa layo itong 4.8 nautical miles. At ngayon nga ay hindi na gagawin yung concert dito sa poop deck ng barko. At ilalagay na lamang yan sa indoor dahil sa patuloy nga na nararanasan na sama ng panahon dito. Diyan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ibinida ng magkatuwang na puwersa ng Philippine at United States Army ang air assault at airport seizure na ginawa sa Calayan Island sa Cagayan sa taunang Salaknib military exercise. Narito ang report ni Benedict Samson. Pagkababa sa CH-47 Chinook helicopter, mabilis na pumosisyon ang magkatuwang na puwersa ng Philippine Army at United States Army para isagawa ang air-to-ground assault operation. Lumipad din ang B-22 Osprey tilt-rotor aircraft sa Calayan Island upang sumuporta sa operasyon. Ang senaryo, babawiin ng mga militar ang isang airport na nasa kamay ng kalaban. Parte ito ng taunang Salaknib military exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala, bukod sa paggamit ng air asset, gagamit din sila ng Army watercraft para naman sa second iteration ng Joint Pacific Multinational Readiness Center o JPMRC na magsisimula sa May 31 hanggang June 6. JPMRC Exercise Philippines is a key part of the Salaknib Phase 2. The JPMRC is a realization of our shared belief in the importance of sustained bilateral training, and this exercise deepens our combined readiness and strengthens our cooperation as allies. Bukod dito, gamit ang UH-60 Black Hawk helicopter, sumalang sa cold load operation ng Philippine Scout Ranger Regiment kasama ang US Army soldiers. The training aims to enhance joint interoperability, strengthen combat readiness, and improve tactical proficiency through realistic combined operations. Ayon pa sa tagapagsalita ng Philippine Army, lahat ng makabagong kagamitan ay gagamitin nila upang magkaroon ng equipment familiarization ang mga sundalong Pilipino lalo na sa Typhoon missile system. Yes, basically, yun nga is familiarization, yung basic operation, how to deploy, how to yung kanyang sustainment, and as well as yung basic, yung kanyang firing system. But as to yung actual live fire exercises, hindi pa tayo umabot doon. Dahil ang program natin is the whole missile battery of the Philippine Army will be trained with these capabilities. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasama na rin ang mga minimum wage earners sa pilot testing ng 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno ayon sa Department of Agriculture at Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ang naturang programa ay limitado lamang sa mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng senior citizens, solo parents, indigents at PWDs. Ayon sa DA, ang hakbang ay bahagi ng pangakong tulong ng Pangulo upang mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa. Inaasahang masisimulan ng mga empleyado mula sa mga kumpanyang lalahok sa programa ang pagbili ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga Kadiwa Center sa susunod na buwan. Walang bahid ng pagdududa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang isustine ang murang bigas sa mamamayan hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, nakahanap na ng paraan ang pamahalaan kung papaano ito gagawin. Hamon ng Pangulo sa mga kritiko, tignan kung papaano aabot hanggang sa susunod na 3 taon ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pang papogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to make that, to have that opinion, but kung it's unsustainable, it's really what people are saying.
Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. We found a way to do it. We could not do it before. Binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang warehouse ng National Food Authority o NFA sa San Ildefonso, Bulacan. Nakita ng Pangulo na punong-puno at maraming stock ng palay sa mga bodega. Mula sa San Ildefonso, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang plano ng NFA ngayong punong-puno pa rin yung mga warehouse dyan sa Bulacan? Magandang tanghali aga dahil nga ang itong sa Bulacan ay punong-puno yung 7 warehouse na mga bodega ng NFA. Plano ngayon ni Pangulo Marcos na magdagdag ng mga additional pa na mga warehouse dito sa bansa at magagamit din para dun sa mga magsasaka na nangangailangan para makapagbenta sila ng tuloy-tuloy na mga palay. Pasado alas 11 kanina nang magtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NFA sa San Ildefonso, Bulacan. Unang hinarap nito ang mga magsasaka at para pakinggan nito ang kanilang mga hinaing. Pangunahin na dito ang mapababa ang presyo ng pataba, binhi at mga fertilizer. Gayon din ang kahilingan nila na talagang makapagbenta sila ngayon ng palay sa NFA, lalo na itong mga sariwang palay na ngayon nga ay nahihirapan sila na hindi mabili, lalo na yung mga maliliit na mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, nais niyang ibalik ngayon yung trabaho ng NFA na talagang bumibili sila ng ani ng palay kung saan nga ay nagdadala sila ng mga truck at ito ay hinahakot patungo doon sa mga magsasaka at dadalhin doon sa traders at pwede rin namang ibenta ito at tumaas din ang presyo ng bayad nga sa mga magsasaka na ngayon nga ang sigil sa NFA ay umaabot sa sariwang palay ng 18 pesos at ito ay per kilo sa sariwa habang 24 pesos naman sa tuyo. Ayon sa Pangulo, ito ang isang paraan para magawa ng tulong ang mga magsasaka at gusto rin ng Pangulo na magkaroon pa ng 36 din na sana ay additional na ito nga binanggit ng NFA kanina na magdagdag pa ng 36 na warehouse na paglalagyan nga ng mga palay ng mga magsasaka dahil sa ngayon kasi umaabot sa 365 na warehouse ang meron ng NFA sa buong bansa. At sa ngayon na kanina lang ikakaalis lang din ni Pangulong Marcos doon sa bodega ng palay sa NFA doon sa San Ildefonso, Bulacan at ito nga yung plano niya na magkaroon din ng murang bigas na halagang 20 pesos na ito ay magtuloy-tuloy na ibebenta sa merkado. At yan mo ng ating latest live mula dito sa San Ildefonso, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Dinidinig ngayon ang House Committee on Basic Education and Culture kung papaano ipatutupad ng Department of Education ang planong mas matatag na Senior High School o SHS program para sa school year 2025 to 2026. Sa ilalim ng programa, nahahati ang senior high school subjects sa 3 pangunahing grupo. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang natalakay sa pagdinig ng Kamara? Ella, nagsagawa ng briefing ang House Committee on Basic Education and Culture na dinaluhan ng ilang kawani ng Department of Education o DepEd. Ito ay upang matukoy kung paano ba ipatutupad ng kagawaran ang plano nito para sa mas matatag na Senior High School o SHS program para sa school year 2025 to 2026. Sinita ng ilang kongresista ang DepEd sa pagkakaroon pa rin ng bridging program. Isang remedial course ang bridging program na maghahanda sa K-12 graduates para sa tertiary programs. Ayon sa mga kongresista, dapat sapat na ang K-12 program para maihanda ang mga estudyante sa mas mataas na antas ng edukasyon. Bukod dito, tinalakay din ang planong pagtatanggal ng Commission on Higher Education sa ilang General Education o GE courses at i-integrate sa SHS program ng DepEd. Ito ang rekomendasyon ng House of Representatives para mapaikli ang bilang ng mga taon sa kolehiyo. Gayun din, nais ng House panel na tuluyan nang matanggal yung bridging program ng DepEd. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinumpirma ngayon ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nasa ligtas ng kalagayan ang 20 Filipino seafarers na sakay ng lumubog na cargo ship sa may karagatan ng Kerala, India. Base sa ex-post ni Secretary Kakdak, sinabi nito na nasa temporary accommodation na ang mga Pilipinong tripulante at nakikipag-ugnayan na rin sila sa may-ari ng barko. Tiniyak naman ng DMW ang pagpapaabot ng tulong para sa mga seafarer at kanilang mga pamilya na apektado ng insidente. Hinimok ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga Pilipino sa ibang bansa na ipromote ang bagong Digital Nomad Visa DNV ng Pilipinas para sa mga remote worker. Sa ilalim ng Executive Order 86, pinapayagan ng DNV ang mga banyaga at balikbayan na manirahan sa bansa habang nagtatrabaho para sa employer sa abroad. Ayon sa CFO, makatutulong ito sa ekonomiya at magpapalakas ng koneksyon ng mga global Filipino sa kanilang bayan. Magsasagawa ang New Zealand government ng Education Roadshow sa Pilipinas mula May 30 hanggang June 7 para hikayatin ang mga Pilipinong mag-aral sa kanilang bansa. Kasama sa roadshow ang student fairs sa Maynila, Bacolod at Cebu, gayon din ang seminars para sa school counselors at education agents. Inanunsyo rin ng New Zealand Ambassador na dadagdagan at gagawing 44 ang bilang ng scholarship slots para sa mga Pilipino sa 2026 mula sa dating 16 noong 2024. May alok ang bansang Austria na 546 na trabaho sa mga Pilipino sa isang job fair na isinagawa sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Kabilang sa mga trabahong inaalok ay mula sa healthcare, hotel and restaurant at customer service industries. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Embahada ng Austria ang job fair bilang bahagi ng Philippine-Austria Friendship Week. Ayon sa DMW, mahigit 700 job seekers ang nagsumite ng aplikasyon para sa naturang job fair. Inanunsyo ng Philippine National Police na magpapadala ito ng all-female police unit sa isa sa mga UN peacekeeping missions bilang bahagi ng kanilang commitment sa pandaigdigang kapayapaan. Mayroong 25 PNP personnel na kasalukuyang nasa South Sudan habang may AFP troops din sa Central African Republic, India at Pakistan. Ayon sa AFP, kinakailangan ng espesyal na pagsasanay at kaalaman sa wika tulad ng French para sa mga itatalagang peacekeepers sa mga bansang tulad ng Central Africa. Inaasahang maglalayag sa Indo-Pacific region ang UK aircraft carrier HMS Prince of Wales bilang bahagi ng Operation Hindmast upang itaguyod ang international order. Kasama sa Royal Navy-led mission ang mga barkong pandigma mula Norway, Canada at Spain na layunin palakasin ang alyansa ng mga bansang may kaparehong paninindigan sa rehiyon. Isasagawa ang multilateral military exercises sa loob ng 8 buwang deployment na sasakop sa Mediterranean Sea, Indian Ocean at Indo-Pacific. Ang hakbang ay bahagi rin ng tugon sa patuloy na tensyon sa South China Sea. Nakaalerto ngayon ang lokal na pamahalaan ng Digos City kaugnay ng pagkalat ng sakit na Mpox. Bunsod nito, inihanda na ng LGU ang gagamiting isolation facility para sa mga pasyente. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, mayroon na bang mga kaso ng Mpox sa Digos City? Naitatalang kaso ng monkeypox sa Digos City pero naghahanda na ang local government unit sakaling magkaroon man ng kauna-unahang kaso sa lungsod.
Nagpatawag na ng emergency meeting ang alkalde ng lungsod na si Mayor Joseph Cagas sa mga opisyal ng Digos City upang mapaghandaan ang magiging epekto ng MPOX sa komunidad. Kabilang sa mga napag-usapan dito ang mga ipatutupad na guidelines at protocols laban sa naturang sakit. Bagaman wala pang naitatalang kaso, inihanda na ng LGU ang gagamiting isolation and quarantine facility para sa mga residenteng matatamaan ng MPOX at walang lugar na magagamit upang mag-isolate. Kahapon nga ay isinagawa na ang inspection at general cleaning sa nasabing pasilidad kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Health Office. Hinihikayat din ng LGU ang mga mall operator na maglagay ng hand washing areas na ilan sa mga hakbang para maiwasan ang sakit. Ilan sa mga sintomas ng MPOX ay lagnat at skin rashes, kaya pinapayuhan ang sinuman na agad pumunta sa mga health center kung makararamdam ng alinmang sintomas. Ella, ang Digos City ay sinasabing isa sa mga pangunahing daanan para makatawid sa iba't ibang lalawigan dito sa Mindanao. Kaya dahil marami nga ang dumadaan dito, ganun na lamang din ang ginagawang paghahanda ng LGU para hindi makapasok ang MPOX sa lungsod at maprotektahan ang mga residente dito laban sa monkeypox at iba pang sakit. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Sinuspindi muna ng Office of Civil Defense Negros Island ang window hours sa 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Ayon sa OCD, batay sa ipinapakitang aktibidad ng bulkan, ay may posibilidad na muli itong sumabog. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, may timeline ba kung hanggang kailan itong suspensyon at ano na yung paghahanda ng mga LGU? Aga suspended until further notice itong inilabas na pahayag ng Office of the Civil Defense. So hanggang nagkakaroon na aktibidad itong Bulkang Canlaon ay mananatili munang suspendido ang pagpasok dito sa loob ng 6-kilometer danger zone at bilang bahagi ng kanilang paghahanda ay magkakaroon ng pagtitipon ang OCD sa mga local government unit at isa sa mga pinaghahandaan nila itong paparating na simulation exercises para doon sa mga lokal na pamahalaan o mga bayan at syudad na maapektuhan itong posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Simula ngayong araw, suspendido muna ang window hours mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Ibig sabihin, bawal munang bisitahin ng mga residente ang kanilang bahay, pananim at alagang hayop na nasa loob ng danger zone sa mga nabanggit na oras. Ayon sa Office of Civil Defense Region NIR, ito ay bahagi ng kanilang pag-iingat sa posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Mula Lunes hanggang Martes, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 31 volcanic earthquakes at 1,020 na tonelada ng sulfur dioxide. Sa latest bulletin naman kaninang umaga, 22 volcanic earthquakes at 947 na tonelada ng volcanic earthquakes o tonelada ng sulfur dioxide. Ayon pa sa OCD, ganito rin ang nangyari sa bulkan bago ito pumutok noong Disyembre. Mananatili ang suspensyon hanggang may aktibidad ang bulkan. Naghahanda naman ang LGU sakaling pumutok ang Mount Canlaon. Magsasagawa ng simulation exercise ang OCD sa mga LGU bilang paghahanda sa massive Mount Canlaon eruption. Ang window hours o temporaryong pag-uwi sa kanilang bahay ay pinayagan ng OCD para kahit papaano ay mabisita ng mga residente ang kanilang mga pananima at hayop na kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Sa kasalukuyan ay may 2,000 pamilya na naninirahan sa mga evacuation center. Isa o dalawa sa bawat miyembro ng pamilya ang pinapayagang makauwi sa kanilang bahay kada araw. Samantala, aga ay nagkaroon din ng training ngayon ang DOST dito sa mga guro na bahagi dyan o malapit sa Bulkang Canlaon dahil sila ay posible makakatulong lalo na doon sa mga estudyante oras na sumabog muli itong Bulkang Canlaon. Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno.
Matatapos na ngayong buwan ng Mayo ang nasa mahigit 130 milyong pisong halaga ng flood control project ng Department of Public Works and Highways para sa isang isla sa Sorsogon City. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, gaano kahalaga itong flood control project na ito sa mga residente sa Sorsogon? Yes, Ella, ang kahalaga ng flood control project na ito sa mga residente ay para maproteksyonan ng mga residente sa coastal barangay sa posibleng pagguho ng lupa, maging sa malakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng Pinakulan Island sa Sorsogon City. Nakaranas na rumaragas sa pagbaha ang Sorsogon City sa mga nakaraang sama ng panahon. Gusto nito humiling ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng bitan o flood mitigation structure sa area ng waterway sa prone area sa overflow sa tuwing may panahon ng pagbagyo o period ng mahabang pag-ulan. Agad itong natugunan ng kaya naglaan ang ahensya na nasa 134.13 milyong pisong halaga sa paglalagay ng flood control sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2024. Binubuo na nasa 470 linear meter seawall at 226.9 linear meter river control system na kung saan ang dalawang section project sa implementasyon ng Department of Public Works and Highways, DPWH, Sorsogon 1st District. Ngayong buwan ng Mayo, makakumpleto na ang konstruksyon na flood control structure. Matatagpuan ang flood control sa Bitan-o River, katabi ng Sorsogon City Coastal Road at ang seawall naman sa dalampasigan ng Pinakulan Island. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. 4 na buwan na ipagdiriwang ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang Saling Festival 2025 na magsisimula sa buwan ng Hunyo. Hangad ng selebrasyon na hikayatin ang publiko na mangampanya at umaksyon para maingatan, pangunahin na ang mga puno ng pino o pine trees sa Baguio. Ang iba pang detalye ay hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano yung hamon na kinakaharap ngayon sa pangangalaga sa mga pine trees dyan? Yes, Aga, ayon nga sa pamunuan ng City Environment and Parks Management Office, unti-unti na ngang umanong nawawala ang pagkakakilanlan ng lungsod na City of Pines. Ang tanggapan ng City Environment and Parks Management Office, Baguio, ay nag-organisa ng iba't ibang environment-related activities na bahagi ng pagdiriwang ng FIST Saling Festival na tatagal ng 4 na buwan. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong hikayatin ang mga residente na makiisa sa pagsisikap na pangalagaan at protektahan ang kapaligiran ng lungsod. Hiling nila ang partisipasyon ng mga residente sa mga nakahandang mga aktibidad para sa 4 na buwang selebrasyon ng 2025 Saling Festival na magsisimula sa Hunyo. Bahagi ng aktibidad ang free emission testing, pantry event, Green Business Expo, Saling Tree Cart and Exhibit at iba pa. Yung ating Saling Festival, we are going to reinforce lang yung ating mga ginagawang environmental action and protection, katulad ng tree planting activities na gagawin pa rin para makontinue natin ang pag-increase ng ating forest cover. Aga, taon-taon ang pagdiriwang ng Saling Festival na nabuo sa pamamagitan ng ordinansa noong 2022. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Formal na hiniling ng Trump administration sa US Supreme Court na baligtarin ang utos ng isang hukom na pumipigil sa mabilisang deportasyon ng mga immigrant papunta sa mga bansang hindi nila pinanggalingan. Iginit ni US Solicitor General John Sauer na kagugulo ang ruling ni US District Judge Brian Murphy sa sensitive diplomatic at foreign policy ng bansa, gayon din sa security efforts ng pamahalaan.
Sa ruling ni Murphy, sinabi nitong paglabag sa karapatan ng mga deportees ang isinasagawang rapid deportation ng Trump administration. Sinabi rin ng hukom na kailangan sundin ng US ang nilagdaan at niratipikan nitong treaty na nangangakong hindi ipadadala ang sinuman sa isang bansang pinaniniwalaang makararanas ng torture. Ito'y bagay na taliwas naman sa nangyari sa isang gay Guatemalan na walang criminal record ngunit idineport sa Mexico kung saan nakaranas ito ng torture. Ang naturang apela ni Sauer ay ang pinakabagong serye ng emergency appeals na isinampa ng administrasyon ng Trump sa Korte Suprema. Ipinatitigil muna sa mga embahada ng US ang pag-schedule ng mga appointment para sa student visa habang pinaghahandaan ang mas mahigpit na social media vetting o pagsusuri sa social media account ng mga aplikante. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, kasama dito ang mga estudyanteng dayuhan at mga visa para sa exchange programs na magdudulot ng malaking epekto sa operasyon ng mga embahada. Pinapayagan lamang ang mga appointment na nauna nang naitakda habang ang mga hindi pa napupunan ay tatanggalin sa kalendaryo. Dinipensahan ng Administrasyong Trump ang naturang kautusan bilang bahagi ng masusing pagbabantay nito kung sino ang papapasukin sa bansa kasabay ng mga hakbang laban sa mga kolehiyong itinuturing nilang masyadong liberal. Ang Harvard University ang naging sentro ng batikos ni Pangulong Donald Trump kung saan binawi ng gobyerno ang karapatan nitong tumanggap ng international students, isang patakaran na pansamantalang pinigil ng korte. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 8 na nagsasabi, "Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulan niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.